Magandang araw mga ka-recap! Muli tayong babalik sa mundo ng aksyon. Ngayon naman sa pelikulang Two Guns noong taong 2013 na pinagbidahan nila Denzel Washington at Mark Wahlberg. Ihanda ang sarili dahil puno ito ng spoilers. Nagsisimula ang kwento sa isang tahimik na bayan. Magkasamang bumibiyahe sina Bobby at Stig patungo sa isang lokal na kainan. Habang inaasikasa ni Stig ang pagkuha ng mesa, tahimik na tumawid si Bobby sa kabilang kalye, papunta sa isang bangko. Doon, kumuha siya ng sariling safety deposit box. Matapos maisaayos ang lahat, bumalik siya sa kainan at nagkwento kay Stig. Madaling looban ang bangkong yon, bulong ni Bobby. Habang nag-uusap tungkol sa isang posibleng plano, napansin nilang pumasok ang ilang pulis sa kainan. Agad na nagpaalam si Stig, kunwaring pupunta lang sa banyo. Ngunit imbes na gumamit ng kubeta, inactivate niya ang fire alarm. Kumalat ang alarma, nagkagulo ang lahat. Bago pa man makalabas ng kainan, ibinato ni Stig ang lighter sa kalan at sa isang iglap, sumiklab ang apoy. Lumabas silang dalawa habang nagkakagulo ang mga tao. Matapos ang insidente, flashback tayo sa isang linggo bago iyon. Nasa Mexico sina Bobby at Stig. Doon nakipagkita si Bobby kay Poppy Greco, isang kilalang pinuno ng sindikato. Ang layunin, alamin kung totoo ang balita tungkol kay El Toro, isang tauhan na umano'y nagnanakaw ng pera mula sa operasyon ng kartel, dahilan para siya'y pugutan. Bitbit ni Bobby ang ilang peking pasaporte na ibinigay niya kay Poppy bilang bahagi ng kasunduan. Inaasahan niyang babayaran siya gamit ang droga. Ngulit sa lungat sa inaasahan, salapi ang isinukli ni Poppy. Tumanggi si Bobby, hindi ito ang usapan. Ibinalik niya ang pera at sinabing panatilihin na lang ang mga pasaporte. Habang palabas sila ng rancho, ibinunyag ni Bobby kay Stig ang totoong layunin. Hustisya para kay El Toro. Doon na pumitik si Stig ng ideya. Kung gusto mong gantihan ang kartel, bakit hindi natin looban ang bangkong pinopondohan nila? Ayon sa impormasyong nakuha nila, tumatanggap ng halos $3 milyong ang bangkong iyon tuwing 2 linggo. Kaya natin to, kumpiyansang tugon ni Stig. Pero hindi pa man nila naisakatuparan ang plano, nahuli na sila pagbalik sa Amerika. Dinala para imbestigahan at doon nagsimula ang gulo. Sa interogasyon, tinanong sila tungkol sa naging biyahe nila sa Mexico. Pero tahimik si Bobby, ayaw magsalita nang wala ang abogado. Si Stig, pareho rin. Frustrated na ang DEA agent na si Deb. Kahit si Agent Jessup, walang nakuha kina Bobby o Stig. Pero nang magkausap na ng pribado sina Bobby at Jessup, inamin ni Bobby ang totoo. Wala siyang tinagong droga kasi wala siyang natanggap. Sumali si Deb sa pag-uusap. Tinangka ni Jessup na kumbinsihin si Bobby na akitin si El Toro para lumipat sa panig ng gobyerno. Nagkunwari si Bobby na malapit na niyang makumbinsi si Toro. Pero dito nalaman ng manonood ang twist, undercover DEA agent pala si Bobby at ang kausap niyang si Jessup ang kanyang superior. Binigyan siya ng 2 linggo para mapasunod si Toro, kung hindi tatanggalin siya sa kaso ni Papi. Kinagabihan, kinausap ni Bobby si Deb, ibinunyag niyang patay na si Toro. Isa palang kabit ni Toro si Deb at nakiusap si Bobby na huwag itong sabihin kay Jessup. Imbes na pilitin pa si Toro, iminungkahi ni Bobby ang ibang paraan, looban ang bangko ni Papi sa Texas. Kung makuha nila ang access sa private safety deposit box ni Papi, pwede nila itong baliktarin gamit ang kaso ng tax evasion. Kinabukasan, pinagmamasdan ni na Bobby at Stig ang bahay ni Papi mula sa malayo. Nakita nila itong iniaabot ang isang maleta sa tauhan niya. Sinundan nila ang lalaking iyon. Si Stig pumasok sa isang diner, habang si Bobby naman ay nagtungo sa bangko. Gumait ulit sila ng parehong plano, nag-activate ng fire alarm at agad na lumabas bago dumating ang mga otoridad. Kinagabihan, sinabi ni Bobby kay Deb ang balak nila, tutulian na nila ang pagnanakaw kinabukasan. Pinano ni Bobby na ipaaresto si Stig pagkatapos ng heist para hindi siya madamay. Pero habang abala si Bobby sa plano nila, si Stig naman ay may sariling lihim. Nakipagkita siya kay Lieutenant Commander Harold Quint. Dito isiniwalat ang isa pang twist, Navy SEAL si Stig at isa rin siyang undercover agent. Pareho silang may target, si Papi. Ayon kay Harold, ang $3 milyong mula sa bank robbery ay gagamitin sa isang black ops operation para tugisin hindi lang si Papi kundi pati ang iba pang kartel. Hindi alam ni Stig at Bobby na pareho silang undercover at pareho silang ginagamit ng kani-kanilang ahensya. Dumaking ang araw ng operasyon, huminto sila sa labas ng bangko pero imbes na direktang pasukin ito, dumiretso muna sila sa atabing himpilan ng pulisya. Suot ang mga maskara at armado, pinasok nila ang istasyon at ikinulong ang lahat ng pulis para walang humabol sa kanila mamaya. Nang ligtas na ang paligid, saka sila tumuloy sa bangko.
Pinakalma nila ang lahat sa loob at inutusan ang manager na ibigay ang susi ng vault. Si Stig, eksperto sa pasabog, agad na nag-set up ng explosives para buksan ang mga kahon. Akala nila ay makakakuha sila ng ilang kahon na may laman, pero laking gulat nila, lahat ng kahon ay punong-puno ng pera. Kunin mo lahat, utos ni Bobby. Mabilis nilang nilabas ang mga cash box, pinatulong pa nila ang security guard. Sinigurado ni Bobby na walang civilian na madadamay kung magkaroon ng putukan sa labas. Bago sila umalis, inayabot ni Bobby ang susi para palayain ang mga pulis. Inaasahan niyang naroon si Deb at ang arresting unit, pero pagkabukas nila ng pinto, wala ni isang sasakyan sa kalsada. Tahimik, walang pulis, walang backup, kaya't mabilis nilang isinakay ang mga pera at tuluyang nakatakas, walang balakid. Matapos ang matagumpay na pagnanakaw, huminto sina Bobby at Stig sa gitna ng desyerto, malayo na mula sa bayan. Tahimik ang paligid, pero bumigat ang tanong, gaano ba karaming pera ang nakuha natin? Nang mabilang ang laman ng mga bag, napagtanto ni Stig, hindi lahat ito pera ni Papi. Biglang tumahimik si Bobby. Pareho silang naghahanda, parehong dahan-dahang inaabot ang baril. Pero nauna si Stig, binaril niya si Bobby sa braso. Nahulog ang badge ni Bobby sa buhangin, DEA. Gulat si Stig, hindi niya inakalang ahente ng gobyerno si Bobby. Pero kahit ganoon, kunan pa rin niya ang pera at iniwan si Bobby sa gitna ng desyerto, sugatan, mag-isa. Sa kabilang dako, si Earl naman ay nasa bangko, galit na galit, hindi siya makapaniwala na walang nagawa ang manager. Lalo pang nagtaka nang makita niyang nasunog ang diner, para sa kanya, hindi ito aksidente. Samantala, si Stig ay naguulat kay Harold, may dala siyang higit sa $43 milyong. Ipatransfer nyo na sa base, utos niya. Pero imbes na purihin, pinagalitan siya ni Harold. Dapat daw tinapos niya si Bobby para walang link pabalik sa kanila. Sa disyerto, habang ginagamot ang sarili, nadaanan ni Bobby ang dalawang lalaking sakay ng buggy. Tinakot niya ang mga ito gamit ang baril at kinuha ang sasakyan nila. Si Harold at ang team niya naman dumating na rin sa lugar, pero huli na sila. Wala silang nakitang bakas ni Bobby. Sa halip, pinaslang dapat si Stig. Pero mabilis si Stig, nakailag siya sa pagtatangka ni Harold at nagkaroon ng habulan sa gitna ng disyerto. Gumamit si Stig ng liksi at tuso para maloko ang grupo ni Harold at makaligtas. Samantala, si Bobby ay nakarating sa isang veterinarya clinic. Hindi ako marunong sa sugat na ganyan, tanggi ng doktor. Pero sagot ni Bobby, alam ko kung sino ka, DEA ako. Gusto mong mahuli dahil sa mga transaksyon mo sa droga? Walang nagawa ang vet, tinulungan si Bobby at nang matapos, hiniram pa nito ang van ng klinika. Kinagabihan, sinundan ni Bobby si Deb. Napansin niyang pumasok ito sa isang hotel. Sa elevator sila nagkita. Nandoon ako sa bangko kanina, sabi ni Deb. Hindi ko alam kung napaaga ang pagnanakaw. Ipinakita ni Bobby ang sugat sa braso. Si Stig ang bumaril sa akin. Nakiusap siya kay Deb na muling i-background check si Stig. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, diretso siya sa apartment ni Stig. Ngunit hindi niya alam, sinusundan na pala siya ni Earl. Dumating si Earl sa vet clinic at tinanong si Dr. Ken. Nang tumanggi ito magsalita, binaril ni Earl ang tuhod ng doktor. Samantala, dumating na si Bobby sa apartment. Wala si Stig, pero naroon ang answering machine. Narinig niya ang mensahe ni Stig. Sagot ka, Bobby, may kailangan tayong ayusin. Hindi niya alam, nakatutok na sa kanya si Stig mula sa isang sniper post sa tapat ng gusali. Sa kabila ng pinagsamahan nila, puno na ng duda at takot ang pagitan nila. Habang nag-uusap sila sa telepono, napansin ni Stig ang pagdating ng hit squad ni Harold. Putulin mo na ang tawag, babala niya, may paparating, magtago ka na. Agad nilang isinara ang linya at tumawag si Stig gamit ang mobile. Susubukan kong iligtas ka, sundin mo ang mga direksyon. Sa ibaba, papasok na sa apartment ang armadong grupo. Nakatutok na si Stig, bantay sarado sa bawat kilos nila. Sa loob ng apartment, tuloy ang tensyon. Tinulungan ni Stig si Bobby na magpalipat-lipat ng taguan para hindi matunton ng mga hitmen. Habang tumatagal, napilitang magtiwala si Bobby sa kanya. Ngunit, nang makorner na si Bobby, kumilos si Stig. Walang ibang opsyon, pinaputukan niya ang dating mga kasamahan. Sa gitna ng kaguluhan, nakalusot si Bobby at nakatakas. Sa kabilang dako, si Jessup, ang DEA superior ni Bobby, ay nahuli ni Earl at ng grupo nito. Nakapiring, nakatutok ang baril sa ulo. Paglapit ni Bobby sa bahay ni Jessup, nasalubong niya si Deb. Wala pa rin akong nahanap kay Stig. Malinis ang records niya, sabi ni Deb. Ipagpatuloy mo ang paghanap, sabi ni Bobby. Kailangan kong malaman kaninong pera ba talaga ang ninakaw natin. Ngunit sa pagpasok niya sa loob, huli na ang lahat. Binabaril ni Earl si Jessup. Sugatan at halos di na makahinga, nakatingin si Jessup kay Bobby, tila may gustong sabihin. Hinamon ni Earl si Bobby, pilit inaalam kung paano niya nalaman ang tungkol sa pera sa bangko. Ngulit patuloy na umiiwas si Bobby. Hindi ko alam. Sino ka talaga? Tanong niya kay Earl. Pero hindi sumagot si Earl.
Sa halip, ibinintang niya kay Bobby ang pagkamatay ng kanyang amo, tinawag pa siyang maduming pulis. Para burahin ang ebidensya, ginamit ni Earl ang baril ni Bobby para tuluyang patayin si Jessup at binalaan siya. Kapag hindi mo na ibalik ang pera, ikaw ang mananagot. Sa paghahanap ng kasagutan, kinabukasan ay hinarap ni Bobby si Poppy. Kaninong pera yon? Mariing tanong niya. Dumating din si Stig at pinupuwersa si Poppy na ipasok sa trunk ng kotse. Nagkagirian pa sila ni Bobby kung sino ang may karapatang mang-kidnap kay Poppy. Pero para makaiwas sa atake, nagpasya silang umalis ng sabay pero magkahiwalay ng ruta. Habang binabaybay nila ang disyerto, nauwi sa karerahan ang habulan. Sa loob ng trunk, naaalog si Poppy sa bawat liko at preno. Hanggang sa mabangga sila at magtama ng harapan sina Bobby at Stig. Doon na sumiklab ang matagal ng tensyon. Nagpalitan sila ng suntok, galit at sama ng loob hanggang pareho silang mapagod at umupo, nagkaintindihan. Ipinagtindihan na nila ang totoong pagkatao ng isa't isa. Alam ng superior ko na ikaw ay ahente, paliwanag ni Stig. Pero ako, wala akong alam, sumunod lang ako sa plano. Nang pareho nilang mapagtanto na pareho sila ng kalaban, nagdesisyon silang magsanib puwersa muli. Pero isang shocking na revelasyon ang binunyag ni Poppy. Wala akong pera sa bangkong yon, sambit niya. Lahat ng perang nakuha nyo, pera ng CIA. Ayon kay Poppy, bahagi ito ng cut ng ahensya kapalit ng ligtas na paglipat ng droga gamit ang military planes. Naputol ang pag-uusap nila nang sumugod si Deb at laking gulat niya nang makitang nakatali si Poppy sa kanyang garahe. Pero hindi pa roon nagtatapos ang gulat. Sinundan ng CIA ang trail ng pera at bigla na lang nawala si Jessup, patay. Bago pa man sila makabawi, sumugod na si Harold at ang kanyang team. Nagsimula ang putukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas sina Bobby, Stig at Deb. Si Poppy naman, sa kagustuhang mabuhay, tinutukan ng baril ang isang estranghero sa kalsada. Kinuha ang sasakyan at cellphone. Tumawag siya. Sabihin sa kanila, may problema tayo. Habang sinusubukang makatakas nina Bobby at Deb, biglang may sumalpok sa kanilang sasakyan. Napalibutan sila ng mga tauhan ni Poppy. Sa kaniyang farm, ikinulong at binubog sina Bobby at Stig. Hindi lang yon, tinalipa si Stig sa harap ng isang galit na toro. Sa tindi ng tensyon, napilitang aminin ni Stig ang totoo. Nasa Naval Air Base ang pera, sa isang lihim na vault. Nang malaman ni Poppy ang tungkol sa pagdating ni Earl, agad niya itong hinarap. Nagbabanta si Earl, ibalik ang pera o tuluyang mawala ang kanyang imperyo. Ngunit may ibang plano si Poppy. Gusto niyang i-double cross si Earl. Kaya binigyan niya ng 24 hours sina Bobby at Stig para tumawid ng border at kunin ang pera. Pero nagbanta rin siya, kapag tumakas sila, si Deb ang babagsakan ng galit niya. Sa paglalakbay sa disyerto, nagnakaw sila ng kotse at nakipagkita sa isang kontak ni Stig para kumuha ng armas. Handang-handa na sila. Ratratan, break-in, mabilisang plano. Sumugod sila sa naval base. Habang habol ng mga sundalo, ihinto ni Stig ang kotse malapit sa Command Building, iniwan si Bobby para pasukin ang opisina ni Harold. Sa loob, ipinagtapat ni Stig ang lahat sa Admiral, ang buong sabuatan, ang nakaw na pera, ang koneksyon ni Harold. Pero nanatiling tahimik ang Admiral, hindi ko kayang sirain ang reputasyon ng Navy. Samantala, dumating si Harold sa opisina niya at hinarap siya ni Bobby. Sa pagtutok ng baril, napilitang buksan ni Harold ang kanyang safe. Walang pera, walang kahit ano. Kaya't napilitang umamin si Harold. Siya at si Deb ang may planong nakawin ang pera para sa sarili nila. Napagtanto ni Bobby, malamang ibinigay niya ito kay Deb para sa safekeeping. Umalis si Bobby sa opisina. Sa gilid, dumaan siya sa kitchen, sinipa ang gas pipe at sinindihan ang apoy. Bago sumabog ang buong gusali, pumasok siya sa freezer para iligtas ang sarili. Paglabas niya, suot na niya ang uniforme ng Navy. Nakita niyang inilalabas si Stig palabas ng base, tila bilanggo. Samantala, sa farm ni Poppy, nalaman niyang si Deb ang nag-set up kay Bobby. Mas malala pa, ang pera wala sa base. Tumawag si Poppy kay Bobby. Wala ka ng oras, isuko ang pera o isusunod ko si Deb. Dahil sa takot, nagsinungaling si Bobby. Hawak ko na ang pera. Pero si Deb, alam na ang kanyang kapalaran. Tahimik niyang inilagay ang singsing sa hinlalaki, ang private signal nila ni Bobby. Ilang saglit pa, binaril siya ni Poppy. Sa gabi, tulalang naghihintay si Bobby. Dumating si Stig. Wala roon ang pera at si Deb wala na, bulong niya. Galit, lungkot, paghihigante. Nagdesisyon si Stig, babalik siya sa Mexico, harapin si Poppy at si Harold. Si Bobby naman, umuwi, ngunit pagpasok niya, nakita niya ang bangkay ni Deb.
Ngunit isang bagay ang tumama sa isip niya, ang singsing sa hinlalaki. Palatandaan, clue. Agad siyang nagtungo sa dati nilang motel. Sa drawer ng silid, nandoon ang pera. Tumawag siya kay Earl, gusto ko na ang deal natin. Kinaumagahan, nasa farm na ni Poppy si Stig. Tulungan mo akong tapusin si Harold, sabi niya. Pero bigla, sumalakay si Harold. Alam ko ang ginawa mo Stig, alam kong may kasunduan ka. Sa farm ni Poppy, nagmumungkahi si Harold. Patayin na lang natin si Stig, tapos hati tayo sa pera. Tila gusto ito ni Poppy. Pero si Stig alam ang posibilidad. Pagkatapos ni Stig, siya naman ang isusunod. Sa gitna ng tensyon, dumating si Earl. Pinilit nilang buksan ang trunk ng kotse ni Stig pero walang laman, wala ang pera. Nang parang wala na siyang pag-asa, dumating si Bobby. Hawak niya ang totoong pera. Tahimik niyang inayab ang susi ng kotse kay Earl. Narito ang deal, bulong ni Bobby. Laya kami ni Stig. Pero hindi kontento si Stig. Paano na si Earl? Kakalimutan na lang natin? Saglit ang katahimikan hanggang pinaputukan ni Bobby ang kotse. Mabilis ang aksyon, pinaputukan nila sina Poppy at Harold. Nagsimula ang sagupaan, nagsitakbuhan ang mga tao sa farm. Tumugon si Earl at ang kanyang grupo, habang paputok sa lahat ng dako, pinasok ni na Bobby at Stig ang mga silong ng farm. Napatay ni Stig ang piloto ng CIA helicopter bago sumama kay Bobby sa loob ng kamalig. Nandoon na sina Harold at Earl, naghihintayan, nagbabantayan. Tumigil ang lahat sa harap ng isa't isa. Panahon ng desisyon. Makipag-ayos na lang tayo, sabi ni Earl. Mas marami pa kaming ganitong pera sa iba't ibang bangko, wala to sa CIA. Walang nagsalita, hanggang, boom! Binaril ni Bobby si Harold. Sabay si Stig, binaril si Earl. Natagpuan nila si Poppy at tinapos na rin siya. Sa huling sandali, habang palabas ng farm, binaril ni Bobby si Stig sa binti. Para sa lahat ng gulo mo, biro niya. Lumipas ang ilang linggo. Magkasama pa rin sina Bobby at Stig, nakapwesto sa labas ng isang bangko. Isa na namang misyon, isa na namang target. Sigurado ka bang may pera iyan? Tanong ni Stig. Ngumiti si Bobby. Sabihin na lang natin, hindi ko ibinigay lahat ng nakuha natin. At yan ang buong kwento sa loob ng ilang minuto. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento na siguradong aabangan mo. Hanggang sa muli, dito lang sa Netflix Tagalog Recaps, kung saan ang pelikula, hindi mo na kailangang panoorin ng buo.